ang alamat ng bawang. Noong unang panahon, sa isang bayan sa hilagang bahagi ng Luzon, may isang maliit na baryong napapalibutan ng luntiang kabundukan at malalawak na bukirin. Ang lugar na ito ay tahimik, masagana sa ani, at sagana sa mga halamang gamot. Dito naninirahan ang isang matandang babae na kilala sa pangalang Aling Belen. Si Aling Belen ay kilala sa buong baryo bilang manggagamot. Hindi siya doktor, ngunit siya ay may malawak na kaalaman sa paggamit ng mga halamang gamot. Mula sa dahon ng lagundi hanggang sa luya, alam niya kung paano ito gamitin upang mapagaling ang mga may sakit. Ngunit may isa siyang lihim na pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga tanim, isang kakaibang halamang may puti at mabangong bunga. Tinatawag niya itong bawang. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, maaari bang pakisubscribe ang ating channel at huwag kalimutang i-like ang ating video. Malaking tulong ito para sa katulad kong content creator. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Hindi pa noon kilala ang bawang sa ibang bahagi ng bayan. Para kay Aling Belen, ang bawang ay hindi lamang panggamot. Ito ay isang pananggalang sa masamang espiritu. Ayon sa kanyang lola na isang babaylan noon, ang bawang daw ay may kakayahang magtaboy ng mga nilalang ng dilim tulad ng mga aswang, manananggal at iba pang masasamang nilalang. Isang gabi, habang natutulog ang mga taga-baryo, biglang bumalot ang malamig at kakaibang simoy ng hangin. Ang buwan ay bilog na bilog at may kakaibang ningning. Unti-unti may mga aninong lumitaw sa kadiliman, mga nilalang na gutom sa laman ng tao, mga aswang ang dumating upang mang-ani ng buhay. Tahimik silang lumapit sa bawat bahay. Ngunit nang marating nila ang bahay ni Aling Belen, bigla silang napaurong. Isang matinding amoy ang bumalot sa paligid. Aray! Sigaw ng isang aswang habang tinatakpan ang ilong. Ano ito? Hindi ako makahinga, sabi ng isa. May bawang sa paligid, sigaw ng pinuno nila. Ang bahay ni Aling Belen ay napapalibutan ng mga tanim na bawang at sa kanyang bintana ay may mga sinabit na kumpol nito. Hindi makalapit ang mga aswang. Muli silang nagtangkang lumapit, ngunit tila may pader na di nila maipaliwanag na humaharang sa kanila. Sa galit, umalis silang muli sa dilim. Kinabukasan, nabalitaan ng mga taga-baryo ang nangyari. Lahat sila ay humanga kay Aling Belen. Ikinuwento niya ang sikreto ng bawang at kung paanong ito'y pananggalang sa kasamaan. Simula noon, nagtanim ng bawang ang bawat pamilya. Ipinako nila ito sa mga pintuan, sinabit sa bintana at inilagay sa ilalim ng mga higaan. Lumaganap ang balita hindi lamang sa kanilang baryo kundi sa buong lalawigan. Naging bahagi ng kanilang kultura ang paglalagay ng bawang bilang proteksyon, lalo na tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. At mula noon, naging bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang bawang hindi lamang sa pagluluto at panggagamot, kundi bilang bantay laban sa kasamaan.